Mula sa malambot na kama at mamahaling sutla, biglang naging magaspang na walis at mansyang grasa ang mundo ni Clarice Monteverde. Upang takasan ang nakamamatay na balak ng kanyang madrasta na si Hilda, kailangan niya magpanggap bilang isay, ang anak ng katulong sa mansyon ng mga Sandoval. Ngunit paano kung ang tahimik na pagtatago niya ay mabulabog ng gwapong tagapagmana na si Leon Sandoval, ang lalaking kinatatakutan ng lahat dahil sa pagiging suplado. Pero tanging kay Isay lang nagpapakita ng kakaibang lambing. Sa mundong puno ng kasinungalingan, may puwang ba ang pag-ibig? At anong gagawin ni Isay kung ang lalaking minamahal niya ay ang mismong tao na susi sa kanya nakaraan? O baka naman, ang lalaking wawasak sa huling pag-asa niya. Chapter 1. Basang-basa sa ulan at nanginginig ang buong katawan. Mabilis at tinahak ni Clarice ang madilim na eskinita. Wala siya dalang kahit ano kundi ang maliit na pouch na naglalaman ng kanyang birth certificate at ang huling sulat ng kanyang yumaong ama. Kailangan mawala ang batang yan. Kung hindi, mapupunta sa kanya ang lahat ng ari-arian ni Don Roberto. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Clarice ang boses ni Hilda, ang kanyang madrasta. Kaninang madaling araw, narinig niya itong may kausap sa telepono. Isang plano para i-disgrasya siya sa kanyang biyahe patungong Tagaytay. Clarice, anak! Isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya mula sa isang lumang van. Aling Rosa! Agad siyang sumakay. Si Aling Rosa ang dating mayordoma sa kanilang mansyon na tinanggal ni Hilda dahil sa katapatan nito sa kanyang yumaong ina. Diyos ko, Clarice, huminahon ka. Ligtas ka na. Sabi ni Aling Rosa habang pinupunasan ng kanyang mukha. Hahanto ako sa kamatayan kung mananatili ako doon, Aling Rosa. Wala na si Papa. Wala na akong kakampi. Higbi ni Clarice. Huminga ng malalim ang matanda. May alam akong paraan. Pero kailangan mong talikuran ng pagiging prinsesa. Sa masyong pinaglilingkuran ko ngayon sa probinsya, kailangan nilang kumuha ng bagong katulong. Magpapanggap kang anak ko. Magiging si Isay ka muna. Tinignan ni Clarice ang kanyang mga kamay. Maputi, makinis at hindi sanay sa hirap. Ngunit mas pipiliin niyang maging alipin kesa mamatay sa kamay ng mapang-aping madrasta. Gagawin ko po, Aling Rosa. Kahit ano, mabuhay lang ako. Chapter 2. Makalipas ang isang linggo, maayos nang nakapag-adjust si Clarice sa kanyang bagong anyo. Nakasuot siya ng maluwag na t-shirt, kupas na maong at palaging nakapusod ng kanyang mahabang buhok. Nilagyan din ni Aling Rosa ng kaunting itim na make-up ang kanyang mukha para magmukhang madungis at hindi agad makilala. Isay, dalhin mo tong kape sa library. Nandun ang batang sarhento. Utos ni Aling Rosa. Sino po yun, Nay Rosa? Kailangan niya masarin na tawaging nanay ang matanda. Si Sir Lian, ang kaisa-isang anak ni na Don Facundo. Mag-ingat ka at mainit ang ulo niyan ngayon dahil sa dami ng trabaho sa kumpanya. Dahan-dahang pumasok si Clarice sa library. Ang amoy ng lubang libro at mamahaling pabango ay agad na humalingoy-ngoy sa kanyang ilong. Sa gitna ng silid, nakaupo ang isang lalaking may perpektong panga, matangos sa ilong at mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Ang gwapo, sa loob-loob ni Clarice. Ilapag mo lang yan dyan, malamig na sabi ni Lian nang hindi tumitingin. Sa sobrang kaba, bahagyang nanginig ang kamay ni Clarice. Tumunog ang platito sa mesa. Agad na nag-angat na tingin si Lian. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Pakiramdam ni Clarice ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Bago ka ba dito? Tanong ni Lian. Ang boses ay baritono at tila humahaplos sa pandinig. Opo sir, ako po si Isay.
Anak ni Aling Rosa. Nauutal niyang sagot. Pinakatitigan siya ni Lian at mula sa kanyang magulong buhok hanggang sa kanyang mga kamay, sandaling nanahimik ang paligid. Bakit ang puti ng mga kamay mo para sa isang anak ng labandera? Sita nito. Kinabahan si Clarice. Mahilig po kasi ako sa sabon, sir. Opo, mahilig po ako magbula. Isang tipid ng ngisi ang gumuhit sa labi ni Lian. Isang ngising hindi malaman ni Clarice kung pangungutya o paghanga. Sige na, Isay, umalis ka na at ayusin mong susunod na kape. Masyadong maraming asukal. Paglabas ni Clarice, napasandal siya sa pinto. Ang puso niya ay nagwawala sa kaba o baka sa kakaibang kislap ng mga mata ni Lian Sandoval. Chapter 3. Sumunod na mga araw ay naging anino si Clarice sa loob ng mansyon. Sinubukan niya maging pinakamahusay na tagapaglinis kahit na sa totoo lang ay hindi niya alam kung paano gumamit ng floor wax. Isang hapon, habang naglalampaso siya ng hallway, narinig niya ang pag-uusap ni Lian at ng kanyang ama sa garden. Dad, kailangan nating hanapin ang anak ni Roberto Monteverde. Balita ko nawawala ang bata pagkatapos mamatay ng kaibigan mo, sabi ni Lian. Halos mabitawan ni Clarice ang kanyang hawak na basahan. Hinahanap siya ng mga Sandoval? Bakit? Kasabad ba sila ni Hilda? Dahil sa pagkataranta ay hindi niya napansin na basa pa ang sahig sa kanyang likuran. At pagtalikod niya, inadulas siya. Ay! Inaasahan na ni Clarice ang sakit ng pagbagsak sa semento. Ngunit sa halip na matigas sa sahig, isang pares ng matitigas na braso ang sumalos sa kanya. Clumsy as always, Isay. Bulong ni Lian at ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Amoy na amoy niya ang minty breath nito at ang pabango ng sabon nito. Sorry po, Sir Lian. Salamat po. Mabilis sa kumala si Clarice. Ang mukha ay simpula na ng kamatis. Isay, may dumi ka sa mukha, sabi ni Lian at bago pa makaiwas si Clarice, hinawakan nito ang kanyang pisngi para punasan ang itim na make-up na inilagay ni Aling Rosa. Sir, wag po. Marumi ako. Hindi ka marumi, Isay. May tinatago ka lang. Makuhulig ang sabi ni Lian bago ito tumalikod at iniwan siyang tulala. Mabigat ang bawat hakbang ni Clarice habang daladala ang tray ng merienda patungo sa garden. Ang sikat ng araw ay tila nanunukso. Maliwanag at tila walang tinatagong dumi. Kabaligtaran ng kanyang buhay na punong-puno ng lihim. Sa bawat kanto ng mansyon ng mga Sandoval, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid. Naghihintay na magkamali siya at lumabas ang tunay niyang pagkatao. Isay, bilisan mo! May panauwi si Don Facundo at si Sir Lian. Tawag ni Aling Rosa. Bukas sa mukha ng matanda ang pag-aalala. Alam nito na bawat araw na pananatili ni Clarice doon ay isang sugal. Opo, Nay, sagot niya. Pilit na pinatitigas ang boses para hindi mahalata ang panginginig. Pagdating sa garden, halos mabitawan niya ang hawak ng kutsil. Nakaupo sa harap ni Lian at Don Facundo ang isang lalaking pamilyar sa kanya, si Attorney Vargas. Siya ang dating legal counsel ng kanyang ama. Pero alam ni Clarice sa binayaran na ito ni Hilda para baluktutin ang testamento. Eto ang merienda, sir. Mahinang sabi ni Clarice. Nakayuko at hinahayaan ng kanyang mahabang bangs na takpan ng kanyang mukha. Salamat, Isay. Sabik ni Lian. Ngunit naramdaman ni Clarice ang titig nito. Isang mapanuring tingin na tila hinihiwa ang kanyang balat. Gaya ng sinasabi ko, Don Facundo, panimula ni Attorney Vargas, habang humihigop ng kape. Ang pamilya Monteverde ay nasa ilalim na ngayon ng pamamahala ni Madam Hilda. Hinahanap na lang namin ang batang si Clarice. Ayon sa batas, kung hindi siya susulpot sa loob ng 3 buwan,
Ide-declare siyang missing at ang lahat ng kontrol ay mapupunta na sa kanyang madrasta. Nanlamig ang mga kamay ni Clarice. Gusto niyang sumigaw at sabing sinungaling ang abogado. Pero kailangan niyang manatiling tahimik. Habang naglalagay siya ng asukal sa tasa ni Lian, nanginginig ang kanyang daliri. Isang patak ng kape ang tumalsik sa puting polo ni Lian. Oops! Pasensya na po, sir. Pasensya na po. Agad na kumuha ng tissue si Clarice at pilit na pinunasan ng mantsa. Sa pagmamadali niya, sandali nag-angat siya ng tingin at doon siya nagkamali. Napatingin si Attorney Vargas sa kanya. Kumunot ang noo ng abogado at tila pilit na inaalala kung saan nakita ang mukhang iyon. Wait, you look familiar. Hirit ng abogado. Tumibok ng mabilis ang puso ni Clarice. Marami po talagang kamukha ang mga katulong, sir. Ganito po talaga ang mukha ng mga taga-nahayon. Isay, bumalik ka na sa loob. Ako na magtatapos dito. Biglang singit ni Lian at ang boses ito'y otoritibo at hindi matatanggihan. Kumalipas ang takbo si Clarice patungo sa loob ng mansyon. Diretso sa kanyang maliit na kwarto. Doon inapasandal siya sa pinto habang hinahabol ang hininga. Diyos ko, muntik na yun. Bulong niya. Ngunit hindi pa siya nakakabawi nang bumukas ang pinto. Si Lian. Pumasok ang binata at agad na nilak ang pinto. Ang dilim na kanyang mga mata ay tila nagbabala ng bagyo. Sino ka ba talaga, Isay? Tanong ni Lian. Dahan-dahang lumalapit sa kanyang hanggang sa maipit si Clarice sa pagitan nito at ng pinto. Anak po ako ni Aling Rosa, sir. Sinabi ko na po sa inyo. Liar! Putol ni Lian. Inabot nito ang kanyang muka at marang hinawi ang buhok na nakaharang sa kanyang mga mata. Nakita ko ang reaksyon mo nang marinig mo ang pangalan ni Clarice Monteverde. At ang mga kamay mo. Hindi ito kamay ng isang taong buong buhay na nagtatrabaho sa bukid. Masyadong malambot at masyadong pino. Sir, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag mo akong lokohin, Clarice. Nanigas siya. Binanggit nito ang tunay niyang pangalan. Hindi siya nakapagsalita. Ang mga luha na kanina pa niyang pinipigilan ay biglang pumatak. Ang takot na nararamdaman niya ay nahulaan ng isang kakaibang emosyon dahil sa lapit ng kanilang mga katawan. Alam mo, nanginginig yung tanong. Simula pa nung unang araw, bulong ni Lian, na ang boses ay naging malambot. Inaasahan ko na darating ka dito. Hindi lang ikaw ang nagtatago, Clarice, pero kailangan mo magtiwala sa akin. Kung mahuhuli ka ni Vargas, hindi lang yaman mo ang kukunin nila, pati ang buhay mo. Sa gitna ng tensyon ay biglang may kumatok sa pinto. Lian? Nariyan ka ba sa loob? May tumatawag sa gate. Si Madam Hilda Monteverde. Narito siya. Gusto bumisita? Boses si Don Facundo mula sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Ang babaeng gustong pumatay sa kanya ay nasa labas lamang ng mansyon. Agad na hinawakan ni Lian ang bewang ni Clarice at hinila ito palapit sa kanya. Tila pilit ito na itinatago sa kanyang yakap. Huwag ka lalabas. Dito ka lang. Hindi ko hahayaang mahawakan ka niya. Sa sandaling iyon, sa kabila ng panganib na nararamdaman ni Clarice, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na maging ligtas. Pero hanggang kailan siya mapoprotektahan ng isang Lian Sandoval. Chapter 4. Ang bawat katok sa pinto ay tila martilyo na tumatama sa dibdib ni Clarice. Sa labas ng silid na yon, naroon ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Ang kanyang yaman, ang kanyang katahimikan at kanyang seguridad. Lian? Bakit nakalak pinto mo? Muling tawag ni Don Facundo mula sa hallway.
Hindi sumagot si Lian. Sa halip ay mas hinagpitan niya ang hawak sa balikat ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay mantaman lang nakatingin sa dalaga at tila sinasabi magtiwala ka sa akin. Hinila niya si Clarice patungo sa kanyang malawak na walk-in closet na puno ng mga dekalidad na suit at amoy ng mamahaling leather. Dito ka lang. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Kahit anong mangyari. Bulong ni Lian. Ang kanyang boses ay naging seryoso at walang bahid ng biro. Lian, paano kung pasukin niya tayo dito? Nanginginig na tanong ni Clarice. Ang mga luha niya ay muling naglandas. Papatayin niya ako, Lian. Alam kong kaya niyang gawin. Sa halip na sumagot, hinawakan ni Lian ang magkabilang pisngi ni Clarice at gamit ang kanyang mga ibang daliri ay pinunasan niya ang luha ng dalaga. Hanggat humihinga ako, wala makakahipo sa'yo, tandaan mo yan. Isinara ni Lian ang pinto ng closet at lumabas ang kwarto para harapin ang kanyang ama at ang mapanganib na bisita. Sa sala, nakaupo si Hilda Monteverde habang marangyang humihigop ng tsaa. Nakasuot ito ng pulang dress na tila sumisimbolo sa dugong handa nitong itapon para sa pera. Kasama nito si Attorney Vargas na hindi mapakali sa kanyang upuan. Don Facundo, pasensya na sa biglang pagbisita. Ani Hilda na may plastic ng ngiti. Nabalitaan ko kasi mula kay Attorney Vargas na may bago kayong katulong. At ayon sa kanya, pamilya na mukha ng bata. Isang simpleng probinsyana lang yon, Hilda. Anak ng dati naming mayordoma. Sigot ni Don Facundo bagamat baka sa tono nito ang pagtataka sa interes ng ginang. Eksaktong bumaba si Lian sa grand staircase. Ang kanyang mukha ay blanco at ang kanyang postura ay puno ng otoridad. Madam Hilda, bati ni Lian. Malamig pa sa yelo. Anong maipaglilingkod namin sa inyo? Medyo abala kami sa paghahanda para sa merger ng ating mga kumpanya. Lian, I was just telling your father, gusto ko lang makita ang bagong katulong ninyo. Alam mo naman, sa panahon ngayon kailangan sigurado tayo sa mga taong pinapapasok natin sa loob ng bahay. Baka kung sino na palang kasama ninyo. Gusto niyo bang inspeksyonin ang mga tauhan ko? Diretsang tanong ni Lian. Medyo insulting yata yan para sa pamilya Sandoval. Don't you think na para bang hindi naman kayang i-screen ang sarili naming mga empleyado? Napatigil si Hilda at bahagyang nawala ang ngiti nito. Hindi naman sa ganun, Lian. Pero si Clarice, ang stepdaughter ko, nawawala siya. At may kutob ako na baka nagtatago siya sa mga kakilala ng tatay niya. Kung narito man siya, sa tingin mo ba? Hahayaan ko siyang maging katulong? Dagdag ni Lian. Isang mapait ng isang sumungaw sa kanyang labi. Clarice Monteverde is a princess. At sa bahay na ito, ang mga prinsesa ay pinagsisilbihan, hindi nagsisilbi. Habang nagaganap ang mainit na palitan sa baba, si Clarice ay nakaupo sa sahig ng closet. Nakayakap sa kanyang mga tuhod. Rinig na rinig niyang boses ni Hilda sa pamamagitan ng ventilation duct. Ang bawat salita ng kanyang madrasta ay tila laso ng mahalo sa hangin. Biglang may narinig siyang kaluskos sa loob ng kwarto ni Lian. Ang pinto ng kwarto ay bumukas. Isay, nariyan ka ba? Boses iyon ni Attorney Vargas. Ang mukha na kalusot ito habang abala si Lian sa pakikipagtalo kay Hilda. Napatakip ng bibig si Clarice at pinigil niya ang kanyang paghinga. Nakita niya ang anino ng sapatos ng abogado sa ilalim ng pinto ng closet. Ang tibok ng puso niya ay kasing lakas ng tambol. Huwag po. Diyos ko, huwag po. Dasal niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng closet at nanlaki ang mga mata ni Clarice. Ngunit bago pa makasigaw ang abogado, isang kamay ang mabilis na humila rito palabas at isang malakas sa suntok ang nagpabagsak kay Vargas sa carpet. Si Lian, nakabalik siya agad. Get out! Gigil na sabi ni Lian kay Vargas na hawak ang dumudugong ilong.
Sabihin mo sa amo mo, kung hindi kayo aalis sa pamamahay ko ngayon din, tatawag ako ng pulis para sa trespassing at harassment. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ni Clarice ang mabilis sa pag-alis ang sasakyan ni Hilda. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Binuksan ni Lian ang closet at nilahad ang kanyang kamay. Wala na sila. Malumanay nitong sabi. Nanginginig na tinanggap ni Clarice ang kamay ni Lian. Pagkatayo niya, hindi na niya napigilan ng sarili. Napayakap siya rito ng mahigpit sa binata. Ibinuhos ang lahat ng takot at pagod. Salamat, Lian. Bakit mo to ginagawa para sa akin? Hikpi niya. Hinaplos si Lian ang kanyang likod. Dahil ayokong mawala ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Clarice, hindi lang ito dahil sa utos ng tatay ko o dahil sa kasunduan. Ginagawa ko to dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayari sa iyong masama sa ilalim ng pangangalaga ko. Humarap si Lian sa kanya. Ang distansya nila ay naglaho at sa gitna ng dilim ng silid, tanging ang kanilang mga hininga ang maririnig. Isang dahan-dahang paghalik ang iginawad ni Lian sa noo ni Clarice. Isang pangako ng proteksyon na higit pa sa salita. Ngunit alam ni Clarice, ito pa lang ang simula. Dahil si Hilda ay hindi titigil hanggat hindi siya nakikita ang wala ng buhay. Chapter 5. Ang katahimikang bumalot sa mansyon matapos ang pag-alis ni Hilda ay hindi nagbigay ng kapayapaan kay Clarice. Sa halip, tila ito ay ang calm before the storm. Alam niyang hindi titigil ang kanyang madrasta hanggat hindi nito nakukuha ang kumpirmasyon na siya nga ang isay na tinutukoy ni Atty. Vargas. Hindi ka naligtas dito sa mansyon, Clarice. Basag ni Lian sa katahimikan. Habang nakatayo sila sa gitna ng kanyang malawak na kwarto, ang tanging liwanag ay mula sa isang lampshade na nagbibigay ng madramang anino sa bawat sulok. Pero saan ako pupunta, Lian? Si Hilda, nasa kanyang lahat ng koneksyon. Bawat sulok ng Maynila, may mga matang nagmamasid sa kanya. Nangangatal na sagot ni Clarice. Napayakap siya sa sarili at pakiramdam niya ay hubad siya sa harap ng panganib. Kahit suot pa niya ang lumang t-shirt ni Isay. Lumapit sa kanya si Lian. At sa pagkakataong ito, hindi lang otoridad ang bakas sa mukha ng binata, kundi isang malalim at tila nagbabagang emosyon. May property ako sa Batangas. Isang rest house na walang nakakaalam kundi ako at si Dad. Doon muna kita itatago habang inaayos ko ang kaso laban kay Hilda. Bakit mo ginagawa to? Pwede mo naman akong isuko. Mas mapapadali ang merger ng kumpanya niyo kung wala ako sa eksena. Tanong ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Lian, naghahanap ng katotohanan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lian. You think this is just about business, Clarice? Matagal na kitang kilala bago ka pa magpanggap na Isay. Nakita na kita sa mga party ng tatay mo noon. Nung mga bata pa tayo. You were the girl in the white dress that I promised to protect, even if you didn't know who I was. Nanlaki ang mga mata ni Clarice at hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng alaala ng kanyang pagkabata ay tila nag-flashback. Ngunit bago pa siya makasagot, hinila na siya ni Lian patungo sa banyo. Mag-shower ka. Burahin mo ang uling sa mukha mo. Alisin mo ang maskara ni Isay. Susunduin kita sa loob ng 10 minuto at lalabas tayo rito. Hindi bilang amo at katulong, kundi bilang tayo. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Clarice suot ang isang itim na dress na ipinahiram ni Lian. Isang damit na binili raw nito para sa kanya noon pa man, at tila ba hinihintay lang ang tamang pagkakataon. Nang makita siya ni Lian, panandalian na patigil ng binata. Ang Isay na madungis ay naglaho, at ang tunay na Clarice Monteverde ay muling nagningning.
You look perfect, bulong ni Lian. Mabilis siyang sumakay sa itim na SUV ni Lian. Tatahimik nilang binigtas ang daan palabas ng subdivision. Ngunit habang nasa highway, napansin ni Clarice ang isang puting van na kanina pa nakabuntot sa kanila. Lian, may sumusunod sa atin, babala ni Clarice. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Kasing bilis ang tibok ng kanilang sasakyan. I know. Don't look back. Seryosong sabi ni Lian habang mas pinihigpitan ang hawak sa manibela. Pinaharurot niya ang sasakyan at pilit na nililigaw ang mga tauhan ni Hilda sa madidilim na pasikot-sikot ng kalsada. Sa bawat liko, lalong tumitindi ang kaba ni Clarice. Ngunit sa gitna ng tensyon ay nararamdaman niya ang init ng kamay ni Lian na humahawak sa kanyang kaliwang kamay. Huwag kang bibitaw, Clarice. Hindi kita pababayaan. Nakarating sila sa isang liblib na daan patungo sa isang bangin na nakaharap sa dagat. Isang mabilis na maniobra ang ginawa ni Lian hanggang sa tuluyan nilang maligaw ang puting van. Huminto sila sa isang madilim na bahagi ng kalsada kung saan tanging ang tunog ng mga alon at ang kanilang mabilis na hininga ang naririnig. Ligtas na ba tayo? Tanong ni Clarice habang hinihingal. Hinarap siya ni Lian. Sa dilim ng sasakyan ng mga mata ng binata ay tila nagniningas. Clarice, may kailangan kang malaman. Ang kasunduan ng tatay natin. Hindi lang yun para sa negosyo. Pinirmahan ni Don Roberto ang kasulatan dahil alam niyang sa oras na mawala siya, ako lang ang tanging lalaking makapagpoprotekta sa'yo mula kay Hilda. Anong ibig mong sabihin? We are arranged to be married. Clarice, at nung una, akala ko obligasyon lang to. Pero habang pinapanood kita bilang si Isay, habang nakikita ko ang tatag mo sa gitna ng hirap, na-realize ko na hindi lang ito dahil sa pirma sa papel. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Lian kay Clarice at ramdam ni Clarice ang init ng balat nito. Ang bango nito ay humahalo sa amoy ng alat ng dagat. Mahal kita, Clarice. Noon pa man, at kahit magpanggap ka pang 1,000 beses bilang ibang tao, ang puso ko, palaging ikaw ang tinitibok nito. Bulong ni Lian. Hindi na nakasagot si Clarice dahil sa sumunod na sandali. Naramdaman na niya ang malambot at mapusok na mga labi ni Lian sa kanyang sariling mga labi. Isang halik na puno ng pangako, takot at matagal nang itinatagong pagnanasa. Sa sandaling iyon, nakakalimutan ni Clarice ang kanyang madrasta, ang kanyang yaman at ang kanyang mga lihim. Ang tanging totoo ay ang lalaking nasa harap niya. Ngunit sa gitna ng kanyang matamis na sandali, biglang may tumunog na cellphone at isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinigot ito ni Lian at ni loudspeaker. Napakagandang palabas, Lian Sandoval. Boses ihin ni Hilda at may halong panunuya at kasamaan. Akala niyo ba ay makakatakas kayo? Hawak ko ang nanay ni Isay. Hawak ko si Rosa. At kung gusto niyo siyang makitang buhay, dalhin mo sa akin si Clarice sa lumang warehouse sa Pier 10 ngayon din. Nanlamig ang buong katawan ni Clarice at ang kaligayahan ay biglang napalitan ng madaming takot. Ang buhay ni Aling Rosa, ang tanging tao na tumulong sa kanya, ay nakataya dahil sa kanya. Chapter 6. Ang ulan ay tila naging malupit na gupit sa bubong ng SUV ni Lian habang mabilis silang binabagtas ang daan patungo sa Pier 10. Ang bawat patak ng tubig sa windshield ay tila mga luhang hindi na maubos-ubos ni Clarice. Sa bawat segundong lumilipas, ang mukha ni Aling Rosa, ang matandang nagmalasakit sa kanya nung tinalikuran siya ng mundo, ang rumerenda sa kanyang isipan. Lian,
Itigil mo na ang sasakyan. Ako na lang ako pupunta. Ayoko madamay ka pa sa gulong to. Higbi ni Clarice. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylay ng kanyang suot na dress. Hindi lumingon si Lian. Ang kanyang mga panga ay nakakuyom at ang kanyang mga mataman lang na nakapokus sa madilim na kalsada. Clarice, makinig ka. Hindi ako ang tipo ng lalaki na nag-iiwan ng mahal niya sa gitna ng gyera. Si Aling Rosa ay pamilya na rin sa akin. Ililigtas natin siya. Pero may baril sila, Lian. Si Hilda, wala siyang kaluluwa. I have a plan. Just stay close to me. Maotoridad na sagot ni Lian. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may mabilis sa tinawagan. Captain, we are 5 minutes away. Surround the perimeter, but don't move until I give the signal. I want her alive, but I want her neutralized. Napatitig si Clarice kay Lian. Sa likod ng pagiging billionaire CEO, may tinatago palang koneksyon at tapang ang binata na hindi niya inaasahan. Pagdating sa Pier 10, ang paligid ay balot ng dilim at amoy ng kalawang at alat ng dagat. Ang lumang warehouse ay tila isang dambuhalang halimaw na naghihintay na lumamon ng buhay. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking gate na bahagyang nakabukas. Dahan-dahang bumaba ang dalawa. Ang malamig na hangin ay tila nanonood sa buto ni Clarice. Hinawakan ni Lynn ang kanyang kamay. Mahigpit, mainit at puno ng kasiguraduhan. Nandito na kami, Hilda. Ilabas mo si Aling Rosa. Sigaw ni Lian. Ang boses ay umaalingungaw sa buong warehouse. Bigla bumukas sa mga floodlights dahilan para mapapikit si Clarice sa sobrang silaw. Nang muling dumilat ang kanyang mga mata, nakita niya si Hilda na nakaupo sa isang lumang silya. Parang isang reyna ng kadiliman. Sa tabi nito, nakatali sa isang posteng bakal si Aling Rosa. May busal ang bibig at puno ng pasa ang mukha. Nay Rosa! Akmang tatakbo si Clarice pero agad siyang pinigilan ni Lian. Napakagandang reunion. Mapanoy ang sabi ni Hilda habang nilalaro ang isang maliit na baril sa kanyang kamay. Sino mag-aakala na ang nawawalang prinsesa ng mga Monteverde ay nagtatago lang pala sa kusina ng mga Sandoval? At mukha nakuha mo pa ang puso ng tagapagmana. Hilda, sapat na ito. Pakawalan mo si Aling Rosa. Narito na ako, hindi ba? Ako naman ang kailangan mo. Hindi ang yaman, hindi ang kumpanya. Giit ni Clarice. Ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Tumayo si Hilda at dahan-dahang lumapit sa kanila. Ang tunog ng kanyang high heel sa semento ay tila tibok na orasan na nagbabala ng kamatayan. Oh, Clarice. Masyado kang bata para intindihin ang mundo. Hindi lang pera ang gusto ko. Gusto ko rin makita ang pagbagsak ng lahat ng mahal ng tatay mo. Ang akala niyo ba arranged marriage lang ang lahat? No. Your father chose Lian because he knew I was coming for you. Alam mo na ang tungkol sa amin? Tanong ni Lian. Pilit na nilalapit ang sarili sa harap ni Clarice para maging kalasag nito. Of course. Pero huli na ang lahat. Attorney Vargas has already processed the papers. In a few hours, the Monteverde estate will be mine. At kayong dalawa, kayo magiging aksidenteng biktima ng isang pagsabog dito sa pier. Lalong humigpit ang kapit ni Clarice sa braso ni Lian. Ramdam niyang tensyon. Ngunit sa gitna ng pananakot ni Hilda ay nakita ni Clarice ang isang munting kislap sa mata ni Lian. Isang senyas. Sa tingin mo ba, ay hahayaan kitang gawin yan? Malamig na sabi ni Lian. Hilda, habang naglalakbay kami papunta rito, ang lahat ng ebidensya ng pagpatay mo kay Don Roberto at ang pagkidnap po kay Aling Rosa ay na-upload na sa server ng mga pulis. You're not winning this night. You're ending it in a cell. Nagbago ang anyo ni Hilda. Ang kanyang kalmado at mapang-asar na mukha ay napalitan ng puro at matinding puot. Tinutok niya ang baril kay Clarice. Kung ganon, isasama ko na kayo sa impyerno. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa loob ng warehouse. Napapikit si Clarice at naghanda sa sakit.
Ngunit sa halip na bala ang naramdaman niya ay ang bigat ng katawan ni Lian na yumapos sa kanya patungo sa sahig. "Lian!" Tilin ni Clarice. Ngunit hindi si Lian na natamaan. Ang bala ay tumama sa isang tangke ng langis sa likuran nila at nagdulot ng malakas sa pagsabog. Sa gitna ng usok at kaguluhan, mabilis sa pumasok ang mga tauhan ng SWAT. "Huwag kang bibitaw, Clarice! Dito lang ako!" Sigaw ni Lian sa gitna ng ingay. Sa gitna ng usok, nakita ni Clarice si Hilda na sinusubukang tumakas patungo sa likod ng warehouse. Ngunit bago pa man ito makalayo, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanya. Si Attorney Vargas. Ngunit sa pagkakataong ito hindi siya mukhang kakampi ni Hilda. Hawak nito ang isang folder at may kasamang mga pulis. "Tapos na ang laro, Madam Hilda," sabi ni Vargas. "Mas pinili ko ang buhay ko kaysa sa pera mo." Habang pinipiringan at inaaresto si Hilda, mabilis na tumakbo si Clarice patungo kay Aling Rosa. Kinalagan niyang matanda habang humahagulhol. "Nay Rosa, patawad po. Patawad po dahil nadamay kayo." "Ligtas na tayo, anak. Ligtas na tayo," mahinang sagot ng matanda. Lumapit si Lian sa kanila at may bahagyang galos sa braso mula sa pagkakadive kanina. Hinawakan niya ang mukha ni Clarice at pinunasan ng mga uling at luha rito. "Tapos na, Clarice, wala na ang takot," bulong ni Lian. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang huling tingin ang ipinukol ni Hilda sa kanila bago ito isakay sa sasakyan ng pulis. Isang tingin na tila may tinatago pang huling alas. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng amoy ng pulbura at ulan, ang tanging mahalaga kay Clarice ay ang init ng bisig ng lalaking nagligtas sa kanya. Chapter 7. Ang mainit na tubig mula sa shower ay tila humahaplo sa pagod na katawan ni Clarice. Ngunit hindi ito kayang hugasan ng bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Gamit ang isang malambot na bimpo, maras siyang kinuskos ang kanyang mga pisngi. Gusto niyang burahin ang bawat bahid ng itim na make-up, ang bawat bakas ni Isay, na naging proteksyon niya sa nakalipas na mga linggo. Sa salamin ng marangyang banyo sa mansyon ng mga Sandoval, isang ibang babae ang tumingin sa kanya. Wala nang madungi sa mukha, ang magulong buhok at ang kupas sa t-shirt. Ang nakaharap sa kanya ngayon is si Clarice Monteverde. Ang iridera, ang prinsesa, ang babaeng dapat ay nasa tuktok ng mundo. Pero pakiramdam ay mas lugmok pa kaysa nung siya ay naglalampaso ng sahig. "Sino ka ba talaga, Clarice?" bulong niya sa sarili. Ang babaeng minahal ni Lian? O ang babaeng kailangan niyang pakasalan dahil sa isang pirasong papel? Lumabas siya ng banyo na nakasuot ng isang silk robe. Pagbukas siya ng pinto ng silid, bumungod sa kanya ang isang malaking kahon sa ibabaw ng kama. May kalakip itong maikling sulat. "Wear this tonight. It's time the world knows that the sun has risen again for the Monteverdes. I'll be waiting downstairs. Lian." Binuksan niya ang kahon. Isang kumikinang na emerald green gown ang tumambad sa kanya. Napakaganda nito. Tila bawat lahi ay pinag-isipan. Pero sa halip na matuwa, nakaramdam si Clarice ng kaba. Ang galing ito sa kanyang public debut matapos na iskandalo ni Hilda. Dahan-dahan siyang bumaba sa grand staircase. Sa paanan nito nakatayo si Lian. Suot ang isang itim na tuxedo na lalo nagpatingkad sa kanyang pagkagwapo at otoridad. Nang makita siya ng binata, panandali ang napatigil ang lahat. Ang mga mata ni Lian ay tila naninigas sa paghanga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi magawang suklian ni Clarice ang ngiti nito. "You look breathtaking, Clarice," sabi ni Lian at inalok ang kanyang braso. "Lian, kailangan natin mag-usap." Seryosong sabi ni Clarice, hindi pinapansin ang alok sa braso nito. "Tungkol sa kasunduan, tungkol sa arranged marriage." Nawala ang ngiti sa mga labi ni Lian. Marahan niyang hinawakan ng kamay ni Clarice at dinala ito sa kanyang library. Malayo sa mga mata ng mga kasambahay at ni Don Facundo. "Anong problema, Clarice? Akala ko ba malinaw na ang lahat sa warehouse?"
Malinaw ang panganib, Lian. Pero ang nararamdaman natin, hindi ko alam kung totoo o kung bahagi lang ito ng plano ng tatay ko. Diretsang sabi ng dalaga, iniligtas mo ako dahil mahal mo ako. O dahil kailangan mo to pa rin ang huling hiyabili ni Papa para makuha ang merger ng kumpanya natin. Ang mga mata ni Lian ay committed at ramdam ni Clarice ang tensyong namumuo sa pagitan nila. Lumapit ang binata sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila iisang banta at pangako. Talaga bang yan na ang tingin mo sa akin? Isang negosyante na walang puso? Nagagamitin ng emosyon para sa pera? Hindi ko alam. Nung isay lang ako, pakiramdam ko totoo ang lahat. Pero alam ko nang nakaplano pala ang buhay ko. Bago pa ako isilang, natatakot ako, Lian. Natatakot ako na baka pag-ibig mo'y isa lang legal na obligasyon. Biglang hinawakan ni Lian ang kanyang bewang at hinila siya palapit. Ang init ng katawan nito ay tila tumatagos sa kanyang gown. Hinawakan ni Lian ang kanyang panga. Pinipilit siyang tumingin sa mga mata nito. Makinig ka sa akin, Clarice Monteverde. Nung una kitang nakita bilang isay, wala akong pakialam sa merger. Gusto kitang paalisin dahil ayoko makita kang nahihirapan. Pero nang makita ko ang tapang mo, ang ganda ng loob mo sa kabila ng hirap, doon ako nahulog. Ang kasunduan ay papel lang. Pero ang pagprotekta ko sa iyo sa warehouse, ang paghalik ko sa iyo sa ilalim ng ulan, hindi yun kasama sa kontrata. Tumibok ng mabilis ang puso ni Clarice at gusto niyang maniwala. Gusto niyang lunurin ang sarili sa katiyakang ibinibigay ni Lian. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na ingay ang narinig nila mula sa labas ng mansyon. Ang mga ilaw mula sa kamera ng mga paparazzi ay tila kidlat na tumatama sa mga bintana. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Hilda at ang pagpapakita ng nawawalang heredera ay mabilis sa kumalat. Nandiyan na sila, bulong ni Lian. Ang mundo ay naghihintay ng sagot, Clarice. Ngayong gabi, hindi lang natin ilalantad ang katotohanan tungkol kay Hilda. Ipapakita rin natin sa kanila kung sino ang magiging katuwang mo sa pagpapatakbo ng iyong kaharian. Handa na ba ako? Tanong ni Clarice sa sarili. Hindi mo kailangan maging handa. Kailangan mo lang humawak sa akin. Sagot ni Lian. Binuksan niya ang malaking pinto ng mansyon. Sa harap ng dose-dose ng reporters at kamera, tumayo si Clarice ng tuwid. Hawak niyang kamay ni Lian, isang hawak na higit pa sa pagkakaibigan. Higit pa sa negosyo, ngunit sa gitna ng katanungan. Isang reporter ang sumigaw ng isang tanong na nagpatahimik sa lahat. Miss Monteverde, totoo ba na ang pagpapakasal niyo kay Lian Sandoval ang tanging paraan para mabawi niyo ang inyong yaman mula sa gobyerno? Isang convenience marriage lang ba ang lahat? Napatingin si Clarice kay Lian. Ang sagot niya sa tanong na iyon ang magtatakda ng kanilang kinabukasan. At sa sandaling iyon nakita niya ang isang pamilyar na kotse na pumarada sa gilid. Ang kotse ng abogado ni Hilda. Mukhang hindi pa tapos ang huling alas ng kanyang madrasta. Ang nakakasilaw na flash ng mga kamera ay tila may kidlat na bumibiyak sa gabi. Sa harap ng mansyon ng mga Sandoval, nakatayo si Clarice at pilit na pinananatili ang kanyang poise sa kabila ng pangangatag ng kanyang mga tuhod. Ang tanong ng reporter tungkol sa convenience marriage ay uminingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal ni Hilda. Miss Monteverde, isang sagot lang po. Ginamit niyo ba ang pamilya Sandoval para lang mabawi ang inyong korporasyon? Ulit ng isa pang mamamahayag. Naramdaman ni Clarice ang paghigpit ng hawak ni Lian sa kanyang bewang. Isang protektadong kilos. Pero sa pagkakataong ito, pakiramdam ni Clarice, tila ito isang hawak ng pagmamayari kaysa sa pagmamahal. Ang relasyon namin ni Clarice ay hindi para sa publiko. Malamig na sagot ni Lian na ang boses ay puno ng otoridad na nagpatahimik sa mga reporter. Ngunit asahan ninyo, ang Monteverde at Sandoval ay mananatiling magkatuwang sa negosyo at sa buhay. Bago pa man makapagtanong muli ang media, mabilis na hinila ni Lian si Clarice pabalik sa loob ng mansyon.
Isinarandang buhal ang pinto. Iniwan ang ingay sa labas. Pero ang katahimikan sa loob ay mas nakakabingi. Bakit hindi mo sinagot ang diretsyo, Lian? Tanong ni Clarice. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Bakit kailangan katuwang sa negosyo ang itawag mo sa akin? Clarice, hindi ito ang tamang oras para sa drama. Kailan ang tamang oras? Kapag kasal na tayo at nakuha mo na ang share sa gusto mo? Aharap na sana si Lian nang biglang lumapit si Don Facundo. Ang ama ni Lian hawak ang isang kulay kape na envelope. Ang mukha ng matanda ay seryoso at bakas pa ang pag-aalala. Lian, Clarice, may dumating na mensahe mula sa abogado ni Hilda. Isang huling regalo raw mula sa kanya bago siya tuluyang mabulok sa kulungan. Sabi ni Don Facundo. Kinuha ni Lian ang sobre at binuksan ito. Habang binabasa ang laman, unti-unting nagbago ang anyo ng binata. Namutla siya at ang kanyang mga kamay ay bahagyan ng hinig. Kinuha ni Clarice ang papel mula sa kanya. Ito ay isang kopya ng original na Memorandum of Agreement sa paggalan ng kanyang ama at ni Don Facundo. Ngunit may isang clause doon na hindi sinabi sa kanya. In the event of Roberto Monteverde's death, the Sandoval Group shall assume 51% controlling interest of Monteverde Holdings, provided that a marriage union is solidified between Lian Sandoval and Clarice Monteverde within 6 months. Failure to marry results in the forfeiture of all Monteverde assets to the state. Nabitawan ni Clarice ang papel. Ang kanyang buong mundo ay gumuho. Kaya pala kailangan mo akong pakasalan. Hindi lang to para protektahan ako. Ito'y para makuha ng pamilya niyo ang kontrol sa kumpanya namin. Clarice, listen to me. Hindi ko alam ang tungkol sa 51% na yan. Ang alam ko lang ay ang pangakong poprotektahan ka. Sigaw ni Lian at pilit na hinahawakan ng mga kamay ni Clarice. Bitawan mo ko! Bulyaw niya habang umaatras. Lahat kayo, pare-pareho lang kayo ni Hilda. Ang kaiban lang, siya'y ginamit ang dahas. Habang ikaw ginamit mong puso ko. Ginamit mong nararamdaman ko para maging sunod-sunuran ako sa inyo. Anak, hindi totoo yan. Pagtatanggol ni Don Facundo. Pero hindi na siya pinakinggan ni Clarice. Nung isay lang ako. Masaya ako dahil akala ko nakita ko lalaking titingin sa akin na walang agenda. Pero ngayon nakikita ko na isa lang pala akong transaksyon. Higbi ni Clarice. Ang mga luha niya ay bumabasa sa kanyang emerald green gown. Ang gown na tila naging simbolo na ngayon ng kanyang pagiging bilanggo sa gintong hola. Tumakbo si Clarice paakyat sa kanyang silid. Iniwan si Lian na nakatayo sa gitna ng Grand Hall. Bagsak ang mga balikat at puno ng pagsisisi ang mga mata. Sa loob ng kanyang kwarto, mabilis sa kinuha ni Clarice ang kanyang lumang bag. Ang bag na dala niya nung tumakas siya bilang isay. Hindi siya pwedeng manatili rito. Kung ang buhay niya ay isa lang laro ng mga makapangyarihang pamilya, mas pipiliin niyang mawala na lang muli. Ngunit habang nag-iimpake siya ay minapansin siyang isang maliit na notebook sa ilalim ng ulan ni Lian. Dahil sa kwarto nito siya pansamantalang natutulog. Binuksan niya ito at ito isang journal. Ang mga entry ay may petsa mula pa nung nakaraang taon. May 12, nakita ko si Clarice sa charity ball. Hindi niya ako nakilala. Napakaganda niya. Pero bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Sana may magawa ako para pasayahin siya, kahit hindi bilang Sandoval. August 20. Kinausap ako ni Don Roberto. May sakit siya. Pinapakiusapan niya akong pakasalan si Clarice. Tumanggi ako. Sabi ko ayokong pilitin ang babaeng mahal ko sa isang kasunduan. Pero sabi niya si Hilda ang papatay sa kanya. At kailangan ko siya iligtas kahit ikagalit niya sa huli. Napatigil si Clarice. Ang journal entry ay patunay na bago pa man mamatay ang kanyang ama, tinanggihan na ni Lian ng merger. Ginawa lang niya ang kasunduan para magkaroon ng legal na basihan ng pagprotekta sa kanya.
Ngunit bago pa man makabawi si Clarice mula sa pagkagulat, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa gate. "Clarice, lumabas ka dyan!" At isang pamilyar na boses ang sumigaw. Hindi iyon si Lian. Iyon ay si Atty. Vargas at may kasama itong mga armadong lalaki. "Kung hindi mapapas sa amin ang kumpanya, walang makikinabang dito." Si Hilda ay nasa kulungan pero ang kanyang mga tauhan ay may huling misyon. Ang ubusin ng pamilya Sandoval at Monteverde ng sabay-sabay. Chapter 8. Finale. Ang mansyon na dati ay puno ng karangyaan ay binalot ng usok at takot. Ang pagsabog sa gate ay hudyat ng huling paghihiganti ni Hilda sa pamamagitan ng kanyang mga bayarang tauhan. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang emergency lights na kulay pula ang nagbibigay ng nakakatakot na liwanag sa bahay at sa hallway. "Clarice! Nasaan ka?" Ang boses ni Lian ay puno ng desperasyon. Naririnig ni Clarice sa mga yabag ng mabibigat na sapatos sa labas ng kanyang silid. Hindi na nag-isip si Clarice. Bit-bit ang journal ni Lian. Lumabas siya ng kwarto. Doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Lian na nakikipagbuno sa dalawang lalaki na kasuot ng bonnet. Kahit sugatan na ang braso ni Lian, hindi ito umatras. "Tumakbo ka na, Clarice! Pumunta ka sa secret passage sa likod ng library!" Sigaw ni Lian bago siya tinamaan ng dulo ng baril sa sikmura. "Lian!" Tili ni Clarice. Hindi niya kayang iwan ang lalaking handang mamatay para sa kanya. Kumuha siya ng isang mabigat na ceramic vase mula sa pedestal at buong lakas ay tinanggal ito sa ulo ng isa sa mga lalaki. Bumagsak ang lalaki at nagkaroon ng pagkakataon. Si Lian na agawin ng baril ng isa pa. Sa isang mabilis sa kilos, napabagsak ni Lian ang mga intruder at hinihingal siyang lumapit kay Clarice at hinila ito patungo sa ligtas na bahagi ng mansyon. "Bakit hindi ka pa umalis?" Galit ngunit may halong pag-aalala na tanong ni Lian. "Dahil nabasa ko to." Itinaas si Clarice ang journal. "Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo hinayaang isipin ko na pera lang ang habol mo?" Napatigil si Lian. Sa gitna ng kaguluhan, kuminto ang mundo para sa kanilang dalawa. "Dahil ayoko mahalin mo ko dahil lang sa utang na loob. Gusto kong mahalin mo ako dahil ako si Lian. Hindi dahil ako ang tagapagligtas mo." Bago pa man sila makapagsalita, muli bumukas ang pinto ng library. Si Atty. Vargas na hawak ang isang granada. "Tapos ang pag-uusap? Kung hindi mapapas sa akin ang kontrol ng kumpanya, sasabog kayong lahat dito." Ngunit, bago pa man mahila ni Vargas ang pinang granada, isang putok ang umalingaw. Tumama ito sa balikat ng abogado. Dahil para mabitawan nito ang pampasabog na hindi na pa pala aktibo, ang mga pulis kasama si Don Facundo at si Aling Rosa ay mabilis na pumasok mula sa mga bintana. "Ligtas na ang lahat, anak," sabi ni Don Facundo habang inaalalayan si Aling Rosa. 6 na buwan ang nakalipas. Ang sikat ng araw sa Batangas ay napakaganda. Tila nakikigaya sa saya ng okasyon. Ang rest house ni Lian na dati ay tago at malungkot, na puno ngayon ng mga puting rosas at gardenia. Sa loob ng isang silid, nakaharap si Clarice sa salamin. Suot niya ang isang simpleng puting gown na gawa sa lokal na seda. Hindi ito kasing mahal na mga gown na binili ni Hilda noon, pero ito ang pinakamagandang suot niya sa buong buhay niya. "Handa ka na ba, Isay?" Biro ni Aling Rosa habang inaayos ang belo ni Clarice. "Nay Rosa naman, Clarice, na pumuli ako." Nakangiting sagot niya. "Pero hindi ko nakakalimutan ng pagiging Isay dahil dun ko nahanap ang buhay na kaligayahan." Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya na nakaharap sa dagat, naghihintay si Lian. Walang mga media, walang mga paparazzi, at wala ang mga abogado.
tanging ang kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan ng saksi. Na maglakad si Clarice patungo sa altar. Hindi na napigilan ni Lian ang pagpatak ng luha. Pagdating ni Clarice sa harap niya, hinawakan ni Lian ang kanyang mga kamay. Hindi ko kailangan ng 51% ng kumpanya mo, Clarice. Bulong ni Lian sa kanyang mga panata. Dahil lang makuha ka, ang 100% ng puso mo ay sapat na para maging pinakamayamang lalaki sa mundo. At ako? Sagot ni Clarice. Hindi ko na kailangan ng korona o mansyon dahil sa piling mo nahanap ko na ang tunay kong tahanan. Mula sa kusina hanggang sa altar, ikaw lang ang pipiliin ko. Sa gitna ng palakpakan at halik ng pag-iisang dibdib, tuluyan ng naglaho ang anino ng nakaraan. Ang dalaga na nagpanggap na anak ng katulong ay naging tunay na reyna. Hindi ng isang kumpanya, kundi ng isang pusong tapat at wagas. Ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa ganda ng damit o sa kapal ng pitaka, kundi sa katapatan ng puso sa gitna ng pagsubok. Ang pag-ibig na totoo ay kayang magsakripisyo, magpatawad, at maghintay sa tamang panahon. Khas.